Gabi na, ngunit maliwanag at maingay sa labas ng kondo ni Donna. Madaming tao at pulis. Tinatawag siya para lumabas, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya pinasok ng mga pulis ang kondo nito. Hinahanap nila sa loob si Donna. Nakahiga siya sa kama, kasama ng isang sanggol. Akap-akap niya ito. Agad lumapit ang mga pulis sa kanya at kinuha ang sanggol, sabay posas sa kanyang mga kamay. Ibinalik ng mga pulis ang sanggol sa tunay nitong mga magulang. Mga pulubi ang magulang ng sanggol at kinuha pala ni Donna ang kanilang anak habang sila ay natutulog sa kalsada. Habang inilalabas ng kondo si Donna, ay sinabi sa kanya ng pulis ang dahilan bakit siya hinuhuli. Nakita pala siya sa CCTV ng bar kung saan ginanap ang birthday party ni Katrina at sa bahay ng nurse. Kitang-kita ang kanyang pagpasok sa bar at bahay ng nurse na dala-dala ang sanggol habang may hawak na mahabang patalim. Makikita din na pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas siya sa bar at bahay ng nurse na duguan. Siya ang suspect sa pagpatay sa mga ito. Pero walang pakialam si Donna sa kaso. Umiiyak siya ng malakas habang hinahanap ang anak niya. Makalipas ang ilang buwan ay napatunayan na si Donna ang pumatay kay Katrina at sa nurse. Pero hindi siya dinala sa kulungan dahil nabaliw ito. Dinala siya sa isang mental hospital at isang gabi habang siya ay natutulog ay narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol. Tumayo sa pagkakahiga si Donna. Nakita niya ang isang sanggol na gumagapang papalapit sa kanya. Tuwang-tuwa si Donna at agad lumapit sa sanggol. Binuhat niya ito at inakap. Pero biglang nagbago ang anyo nito. Naging tiyanak ang sanggol. Matutulis ang mga kuko at ngipin ito. Kinalmot nito sa mukha si Donna at kinagat ang kanyang leeg. Pero hindi binitawan ni Donna ang tiyanak. Inakap niya lang ito at hinahalikan sa pisngi na para bang napaka-inosenteng sanggol nito. Inakap niya ng maigpit ang tiyanak kahit pa siya ay pinapatay nito habang tinatawag niyang anak ko. Natagpo ang patay sa kwarto si Donna kinaumagahan. Puno ng kalmot at kagat ang buong katawan nito. Ang sabi ng mga doktor ay dahil sa sobrang depresyon kaya sinaktan nito ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Pero ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari? May tiyanak ba talaga? O ito ay katang-isip lamang?